Hi mga tol, kumusta? Welcome dito sa ating channel Simple Life with Ron. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga simpleng bagay na makakatulong sa iyong pangaraw-araw na buhay. Disclaimer lang mga tol na may dapat isaalang-alang sa paggamit ng cloning software na ito para maiwasan na lumikha ng bagay na ikakapahamak mo. Siguraduhin mo lang na may karapatan kang gawin ito. Nasa isip ko na hindi ako gagawa ng anumang boses ng sikat na tao o kahit na ano na gayon, pero gagawin ko ang akin. Nilikha ko ito at pagkatapos ay binura ko, kaya babalik ako at simulan muli at ipakita sa inyo kung ano ang eksaktong ginawa ko upang maaari mong kopyahin ang iyong sariling boses. Kaya ito ang voice cloning. Nasa bahagi tayo ng voice lab dito, mga tol. Mag-click sa plus na pindutan kung saan nakalagay Add Generative o Clone Voice. Mula rito, pindutin ang Instant Voice Cloning. At isang magandang bagay tungkol dito ay halos automatikong lumilikha ng clone voice. Subalit tandaan, kailangan mo munang bumili ng version ng 11 Lab bago ka makapag-voice cloning. Ginawa ko na ang ibang mga tutorial o software ng voice cloning at kung minsan ay maaaring tumagal ng halos 24 oras. Subalit ito ay napakabilis at maganda. Kaya sinasabi nito na dapat ito ay mahigit sa 1 minuto at hindi naglalaman ng anumang ingay sa likuran. Kung mayroon ka ng isang video sa YouTube, ay maaari kang gumamit o kung hindi ay maaari kang mag-record ng kahit ano ng mahigit sa 1 minuto at magsimula mula roon. Mag-click dito. Mayroon na akong isang MP3 dito, mga tol. Ay import ko na lang ito. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko ito nakuha ng mabilisan. Ang ginawa ko lang ay ginamit ko ang isang video ko na nagsasalita at kinonvert ko lang sa MP3. Ay search mo lang Google ang MP4 converter. Kung mayroon kang file, maaari mong i-download sa YouTube at nagpunta lamang sa site kung saan ito ay nagko-convert mula sa MP4 patungo sa MP3. Kaya kung mag-upload ka ng iyong file, bigyan mo ito ng mga 5 minuto at pagkatapos ay maaari mo itong i-download bilang isang MP3. Kaya iyon ang ginawa ko dito. Kaya ang kalidad ng sample ay mas mahalaga kaysa sa dami, mga tol. Ang maingay na mga sample ay maaaring magbigay ng masamang mga resulta. Ang pagbibigay ng higit sa 5 minuto ng audio sa kabuuan ay nagdadala ng kaunting pagpapabuti. Kaya magbigay ito ng ilang mga label, halimbawa ay mayroon tayong accent, Filipino, kasarian, lalaki at edad, katulad ng gulang gitna. At paano mo ilarawan ang boses? Allow ko na isulat ito ng mabilisan. Isang tao na may gulang na 33 na may humor o kahit na papaano umaasa ako na ako ay nagpapakita nito. Pagkatapos ay mayroon pang maliit na bagay na dapat mong tiyakin na kinakailangang na may kinalaman sa pag-upload ng mga sample ng boses at hindi gagamitin sa anumang mga illegal na layunin at iba pa. At pagkatapos ay pindutin ang button ang Add Cloned Voice. Pagkatapos ng mga 10 segundo, maaari mo na itong gamitin, mga tol. Pakinggan natin ang resulta. May script ako ditong ginawa para sa isang YouTube video ko. Susubukan natin dito. Bago yan, kung gusto nyo rin maggamitin ang cloning feature ni 11 Lab, may link sa description box below. So, ang gagawin ay paste mo lang ang script mo at piliin mo yung cloned voice mo sa baba. Kadalasan, wala na akong iba pang binanago sa settings kung masaya naman ako sa resulta.
Disclaimer lang mga tol, na may dapat isaalang-alang sa paggamit ng cloning software na ito para maiwasan na lumikha ng bagay na ikakapahamak mo. Siguraduhin mo lang na may karapatan kang gawin ito. Nasa isip ko na hindi ako gagawa ng anumang boses ng sikat na tao o kahit na ano na gayon, pero gagawin ko ang akin. Nilikha ko ito at pagkatapos ay binura ko, kaya babalik ako at simulan muli at ipakita sa inyo kung ano ang eksaktong ginawa ko upang maaari mong kopyahin ang iyong sariling boses. Kaya ito, maraming salamat sa panonood at makikita kita sa aking susunod na video mga tol.